Matapos i-park ang dalang motorsiklo ay pumasok ako sa bahay ni Christian. Hindi rin pahuhuli ang architecture at design sa buong kabahayan at hindi maikakaila na mayaman talaga ang mga taong nakatira dito. Anong ginagawa mo dito? Matigas ang tinig na tanong agad sa akin ni Christian nang makita kong papalapit sa receiving area kung saan siya nakaupo sa sofa. Pinapunta ko dito ni Avery kanina para sa masarap na dinner. Formal na sagot ko sa kanya at umupo sa pang-isahang sofa katapat ni Christian. Nakita ko nangunot ang kanyang noo kaya natawa ako. Matalino ang gagong ito pero mautak ako. Don't bother to ask kung paano kami nagkausap ni Avery kahit nakablock ang number ko sa cellphone niya. Nakangising sabi ko kay Christian. Nalukot ang mukha ng Russian mafia boss na kaharap ko pero nginisian ko lang siya at binaliwala na kamamatay na mga tingin ng kanyang mga mata sa kinaupan ko. Hindi ka welcome dito sa bahay. Sinong hindi welcome dito sa atin? Narinig naming tanong ni Avery kaya hindi agad lumabas ang pangil at buntot ni Christian at biglang naging maamong tuta sa harap ko dahil lumapit sa amin ang kanyang asawa. Oh, we're just talking nonsense, baby. Don't think about it. Mabilis na sagot ni Christian at ngumiti sa asawa. Right, Montreal? Baling na tanong ni Christian sa akin kaya nakangising tumango ako. Natawa tuloy ako. Kalat sa underground society kung gaano ko walang hiya ang isang ito pero pagdating sa asawa, tiklop at nagbabait-baitan pa. Ngumiti sa akin si Avery at binati ako. Mabuti na't maaga kang dumating, Miguel. Yeah, hindi ako naipit sa traffic kanina. Nakangiti rin na sagot ko sa kanya. Hindi na nakapagreklamo si Christian na pumunta ako dito sa bahay niya. Hindi rin niya ako magawang palayasin at ipagtabuyan gaya ng malimit niyang ginagawa kapag wala si Avery noong mga panahon na nakakasunod pa ako sa kanila dahil katabi niyang asawa habang nagkukwentuhan kami. Alam ko mainit ang dugo ng isang ito ngayon sa akin pero tanging matalim na mga tingin lamang ang kaya niyang gawin dahil sigurado magagalit si Avery kapag pinalayas niya ako. Hindi nagtagal ay bumaba na si Ninong Arthur at lumapit sa amin. Agad akong tumayo at nagmano sa kanya. Ganon din si Avery habang parang tuod na nakaupo si Christian sa harap namin. Magmano ka na sa father-in-law mo, Christian. Nakangising utos ko sa kanya nang umupo ako. Tinapunan niya ako ng matalim na tingin pero wala akong narinig na kahit na ano kay Christian hanggang sa tumayo ito at nagmano rin kay Ninong Arthur. Handa na ang hapag. Tara na, kumain na tayo. Yaya sa amin ni Avery. Tahimik na tumayo kami lahat at lumapit sa dining table. Alam kong nakikiramdam ang bawat isa sa mga kasama namin dito sa dining room. Pero bilang lamang ang palitan ng usapan hanggang sa natapos kaming kumain. Matapos kumain ay sabay-sabay kaming bumalik sa malawak na sala ng bahay ni Christian. May babae lumapit sa amin at may dalang mga kupita at bote ng alak at agad na inilapag sa mahabang center table sa harap namin lahat. Maiwan ko muna kayong tatlo. Titingnan ko lang ang mga bata. Paalam sa amin ni Avery. Sure, baby. Ako na bahala sa mga bisita natin. Please, rest. Mabilis na sagot ni Christian at ngumiti pa sa asawa. Naiwan kaming tatlo. Inabot ko ang baso ng alak at mabilis na nilagok ang laman nito at pagkatapos ay hinarap ko ang dalawang maimpluwensyang lalaking kasama ko. Now tell me, bakit kayo nandito? Walang paligoy-ligoy na tanong agad sa amin ni Christian nang masiguro na nakalayo na ang kanyang asawa at hindi na naririnig ni Avery ang sasabihin niya. Alam ko naghihinala siya sa amin pero tamang hinala ni Christian. Totoong may dahilan kaya bigla kami nagkita-kita at dahil iyon sa akin. Why did I have the feeling that this sudden dinner had something to do with you two? Maangas na tanong ni Christian sa amin ni Ninong Arthur. Nandito ka sa Pilipinas, magtagalog ka. Utos ni Ninong Arthur kay Christian na hindi sinagot ang tanong ng kanyang son-in-law. Hinayaan kong magbangayan ang dalawa. Tahimik na umiinom ako ng alak, hawak ang baso ko at nakikinig sa sagutan ni Ninong Arthur at Christian. Inilapag ko ang basong gamit ko sa ibabaw ng kaharap na center table at bumaling kay Ninong Arthur. Kilala ko na kung sinong assassin na hinahanap ng Interpol. Ninong. Nangunot ang noo ni Ninong Art at seryoso ang mga matang nakatingin sa akin. Hindi ito ang tamang venue at oras para pag-usapan natin ang tungkol dyan, Miguel. Agad na sabi ni Ninong Art dahil confidential nga naman ang tungkol sa kasong ito. Nagkabit-balikat ako at sumandal ang likod at balikat sa sofa. No, Nino. Isa yan sa dahilan kaya gusto ko kayong makausap. Kayong dalawa ni Christian. What? Why? Magkasunod na tanong ni Christian sa akin. Makahulugan ang mga tingin ng inisian ko siya. Huwag na tayo maglokohan pa dito, Christian. Pareho nating alam na tauhan mo si Michelle. Ikaw ang dahilan kaya lumapit siya sa akin para mawala ako sa paligid ninyong dalawa ni Avery.
I don't know what you're talking about. Mabilis na pagkakaila ng asawa ni Avery. Hindi na ako nagulat na ganito ang sagot niya dahil inaasahan ko na ito. Hindi madaling mahuli ang isang Russian mafia boss na katulad ni Christian. Kahit may ebidensya na laban sa kanya, siguradong gagawa siya ng paraan para makalusot pa. Dinukot ko ang sobrang nasa loob ng bulsa ng leather jacket na suot ko at inilapag sa harap ni Christian. Tahimik naman si Ninong Art. Alam kong all ears na nakikinig siya sa usapan namin dahil mahalaga sa kanya ang kahit anong impormasyon na may kinalaman kay Christian. Dahil hindi ito kinuha ni Christian ay ako mismo ang nagbuklat ng envelope at inilabas ang mga larawan. All of the dead bodies in these photos. Alam nating dalawa kung sino may kagagawa nito. Walang kahit na anong pagdadalawang isip na sabi ko kay Christian. Why are you showing that? Matigas at tanong ni Christian sa akin. Don't tell me, akong pinaghihinalaan mong pumatay sa kanila. Alam ko na ikaw mastermind at miyembro ng mafia organization mo ang salari ng mga kasong iyan. Walang paligoy-ligoy na sagot ko kay Christian. Hindi ko nagpakita ng kahit anong takot sa harap ko. Taas na ako siyang tiningnan at harapan na inakusahan. Hindi ko pwedeng maging mahina sa harap niya dahil kapag nakakita ng kahit nakatiting na kahinaan sa Christian sa opponent niya, ay siguradong lalamunin niya ng buo. Really? Tumaas ang kilay ni Christian at nilisian ako. What are you planning to do? Hulihin ako at ipakulong? Hindi. Matatag na sagot ko. Why not? Mayabang na tanong ni Christian sa akin. Release my wife from your organization and we're done, Christian. Formal at seryoso ekspresyon sa mukha na sagot ko. Ano nangyayari, Montreal? Matigas na tanong ni Ninong Arthur sa akin. Kapag ganito ang tono ng pananalita niya, alam kong ginagamitan niya ako ng superior voice niya. Kaya kailangan ko sagutin ang tanong ni Ninong Arthur. Ang asawa ko, ang hinahanap nating assassin, Ninong. Tauhan siya ni Christian. Mabilis na paliwanag ko. Biglang napunta kay Christian ang matalim na mga mata ni Ninong Arthur. Totoo ba ang sinabi ni Miguel, Christian? Tiimbagang at matigas ang tinig na tanong ni Ninong Art sa kanyang manugang. What would you do if I said yes? Nang-aarok ang mga matang tanong ni Christian kay Ninong Art. Abay, tarantado ka talaga, Casimir! Biglang tumayo si Ninong Arthur at mabilis na nakalapit kay Christian at hinawakan ng kwelyo ng damit ng manugang. Let me remind you, you are here inside my house, General. Palaban na sabi ni Christian. Pinanood ko kung paano sinapak ni Ninong Arthur si Christian at mabilis na binatukan sa ulo. Ano na namang kagagawa ng pinagkagagawa mo, Casimir? Gusto mo ba talaga bumalik sa kulungan? Nagpupuyo sa galit na singhal at tanong ni Ninong Arthur kay Christian. Stop messing with the law or else you won't see my daughter again. Alam ko seryoso si Ninong Arthur sa banta niya kay Christian, pero gumalaw lang ang kilay ng huli at pinahid ang dugo sa nasugatang labi. She's now married to me, and from that moment on, after she signed the contract, you don't have any right to say anything about my wife's well-being, General. She's now my responsibility. Kaming dalawa ni Avery ang magpapasya kung maghiwalay kami o hindi. But I assure you, it won't happen. Kumuha ng tissue si Christian at muling pinahid ang dugo sa nasugatang labi. Pumaling siya sa akin at tinapunan ako ng masamang tingin. And you too. Hawak ko ang buhay ng asawa mo. Kung gusto mong makasama siya ng matagal, stop poking your nose into my business. Huwag mo akong utusan na takutin, Christian. Ikaw ay pakana kaya nagpakasal kaming dalawa ng asawa ko. Pero hindi ako papayag na makaalam ka sa buhay namin mag-asawa. Nagpipigil at imbagang nasagot ko. Ask your wife first kung anong pipiliin niya, between her job o ikaw. Matigas din ang tinig na sabi ni Christian sa akin. Hindi niya kailangan pumili. Galit na sabat ni Ninong Arthur. Sa dami ng mga kasalanan ninyong dalawa ng assassin mo sa batas, sapat na yun para pareho kayong itapon sa kulungan. Inaasahan ko na ito kaya hindi na ako nagtaka na makita kong kinuha ni Ninong Arthur ang baril sa tagiliran at tinutukan sa ulo si Christian. Hindi ko man lang nakitaan ng kahit na anong bakas ng takot sa mga mata si Christian habang nakatutok sa ulo niya ang baril na hawak ni Ninong Art. You can shoot me, General, but prepare a law explanation kapag nagtanong ang asawa kung bakit mo ko binaril. Kriminal ka talaga. Nag-recruit ka pa ng isa't asawa pa nitong si Miguel. Galit at tiimbagang nasinghal ni Ninong Arthur sabay kasa ng baril. Don't forget that we all kill someone to achieve something with this, General. Our difference is that you had the law on your side and you treated us like pests that you think you can kill whenever you like.
Walang pakialam na sagot ni Christian. Shut up! Huwag mong bigyan ng justification ng pagiging mafia boss mo. Hindi uubra sa akin yan. Galit na singhal ni Ninong Art pero mabilis naman ito sinagot ni Christian. Fine. What are you going to do, General? Are you going to shoot me? Or you will throw me behind bars again? Ngumisi pa siya at tumingin sa akin. You both should think about it carefully. Kung gagawin niyo iyan, I know I can get away with it easily. But how about your wife, Monteriel? Naginit ang ulo ko at naputol ang pagtitimpi ko nang tanungin ako at nginisian pa ni Christian. Tarantado ka! Tigilan mo ang asawa ko! Kayam ang kamao na singhal ko kay Christian. Pero instead na sagutin ako ay bumaling siya kay Ninong Arthur. Now, magiging bias ka, General, kung ako lang ipakukulong mo at hindi ang asawa nitong inaanak mo. Hindi ako nakapagpigil. Nasuntok ko sa mukha si Christian pero gumanti ang gago kaya nasapul ako sa nguso. Ikaw ang pasimuno na lahat. Kaya wag na wag mong ilalabas ang sekreto ni Michelle. Ikaw ang nag-train sa kanya bilang assassin at ikaw ang nag-uutos sa asawa ko para pumatay. Galit na singhal ko kay Christian. Tinapunan niya ako ng matalim na mga mata at pagkatapos ay tinawag ang isa sa mga kasambahay dito sa kanyang bahay at sinabing samahan si Avery sa itaas at kahit na anong mangyari ay huwag hayaang bumaba dito sa ground floor. Nang nakaalis na ang tauhan ni Christian ay bigla niya akong binigwasan ng suntok sa sikmura. Mabilis na gumanti ako at nagpakawala din ako ng sunod-sunod na suntok dahil dehado ako kapag hindi ako lumaban. Nagsuntukan tuloy kaming dalawa dito sa sala habang parang nanonood naman ng isang aksyon na palabas ni Ninong Art sa kanyang harapan. Nakadekwater pa siya habang hawak ang inumin na pinapanood kaming nagbubugbugan ni Christian. Hindi pa ba kayo tapos? Narinig naming tanong ni Ninong Arthur. Sabay kaming napatingin sa kanya ni Christian. Tigilan niyo na yan. Ang boring yung panoorin. Sinamaan ko ng tingin sa Christian pero ang gagoy kinutusan pa ako sa ulo. Kaya mabilis na umigkas ang kamay ko at mabilis na sinapak siya. Kaya nauwi na naman kami sa suntukan. Malakas na putok ng baril ang sumunod na narinig namin dalawa. Napabalikwas ng bangon sa Christian at matalim ang mga matang tumingin kay Ninong Arthur. Why did you shoot me? Salubong ang kilay na tanong ni Casimir sa kanyang father-in-law. What if my wife hears that? Napangisi ako. Umiiral na naman ang pagkamatatakutin mo sa asawa mo, Casimir. Bumaling siya sa akin at mabilis na sinipa ko sa binti. Sabay punas ng tumulong dugo mula sa ilong. Paano kung bumaba dito ang anak ko at abutan kayo nagsusuntukan? Sa tingin mo ayos lang yan? Seryoso at formal na tanong ni Ninong Arthur sa kanyang manugang. Sit down. Pag-usapan natin ang problema ninyong dalawa at nang matapos na ito at nang makauwi na ako. Sabay kaming naupo ni Christian. Inabot ko ang tissue at pinunasan ng dugo sa mukha ko. Ganon din ang ginawa ni Christian na napapailing pa habang katulad ko ay nagpupunas ng dugo sa mukha. Hawak ni Ninong Arthur ang mga larawang dala ko. Galing din sa kanya mga ito kaya alam kong pamilyar na sa kanya. Pinagmamasdan niya ang hawak na mga larawan habang tahimik at kunot ang noo. Ibig sabihin, ang asawa mo ang assassin na hinahanap natin, Miguel? Tanong ni Ninong sa akin. Yes. Tauhan siya ni Christian, Ninong. Mabilis na sagot ko tinapunan ng matalim na mga mata si Christian. You should be thankful dahil akong reason kaya nakilala mo ang asawa mo. Mayabang na sagot nito, sabay hagis sa sahig ng ginamit na tissue. Anong ginawa mo, Christian? At nagkakilala si na Miguel at ang asawa niya? Puno ng otoridad ang tinig na tanong ni Ninong Art kay Christian. Ako ang sumagot at nagpaliwanag sa nangyari. Don't look at me like that, General. Ikaw una-una. You send this asshole into my house to simply watch every single thing I'm doing, so I get rid of him. Kayong dalawang pasimuno nito. Nadamay pa pati kami ng asawa ko. Napailing na sagot ko. At ikaw, Christian, ginawa mo pang kriminal ang asawa ko. She's been my assassin for more than 6 years. Long way before you know. Nakangising sagot ni Christian. Afraid now, Monteriel? She will surely kill you too. With just a snap of my fingers if I ask her to. Mayabang na sagot ni Christian kaya muntik ko na namang sapakin. Try it and you will see the worst day of your worthless life, Casimir. Nagingit-ngit na sagot ko. Tumigil kayong dalawa. Galit na singhal sa amin ni Ninong Arthur. Both of you, stop interfering in my private activities, lalo na kapag may kinalaman sa mga tauhan ko. Palaban na sagot ni Christian. Anong tauhan mo? Asawa kong pinag-uusapan natin dito. Gigil na singhal ko sa kanya. Kayong dalawa, kapag hindi kayo tumigil, tatawagin ko ang mga asawa ninyo para marinig nila ang bagayan ninyo.
Banta sa amin ni Ninong Arthur kaya nagkatinginan kami ni Christian. Umayos ako ng upo at inabot naman ni Christian ang alak sa harap niya. Basta na lang niya tinungga ang laman ng bote dahil nabasag kanina ang basong gamit niya nang nagsuntukan kaming dalawa. Si Michelle ang sentro ng investigasyon ngayon ng Interpol. Kapag lumabas ang katauhan niya sa publiko, siguradong dawit ka, Christian, dahil miyembro siya ng organisasyon mo. Narinig ko seryosong sabi ni Ninong Arthur. Hindi lang ikaw ang dawit dito dahil tauhan ko si Miguel. Siguradong madudungisan ng ahensya kapag nalaman nila ang koneksyon ni Michelle sa amin. May point si Ninong. Pero hindi ito ang main concern ko dahil gusto kong pakawalan ni Christian ang asawa ko. Release my wife para ligtas din ang sekreto mo sa asawa mo, Casimir. Taas noon na utos ko kay Christian. Bastard! Who are you to command me and tell me what to do? Sa lubong ang kilay na tanong ng kaharap ko pero nginisian ko siya. Gusto ko matapos ang gulong ito para makapagsimula na kami muli ng asawa ko. Simple lang gusto ko. Let's trade. Malaya kang makakapaglakad sa labas at hindi ka hahabulin ng batas sa kaso mong manslaughter sa Pasay. Pero pakakawalan mo ang asawa ko at hindi na siya magiging bahagi ng organisasyon mo. Don't make decisions based on your emotions, Montreal. Don't trade something na dapat ako ang nagdedesisyon. Matigas na sabat ni Ninong Art. I have saved one of your daughter's lives, General. Kriminal din naman data si Gia at hindi alam ni Avery ang tungkol sa kanya. Don't you think it's time for you to repay my loyalty? Nangunot ang noo ni Ninong Arthur. Are you threatening me now, Montreal? Ngumiti ako. No, Ninong. I'm just asking you to return the favor I gave you before. Clear my wife's name sa kahit na anong kasong laban sa kanya at walang lalabas na kaugnayan niya sa report na matatanggap ng Interpol mula sa ahensya. Ramdam ko ang matalim na mga mata ni Ninong Arthur habang nakatingin sa akin na parabang nasisiraan ako ng ulo habang sinasabi ko sa kanya kung ano pa ang kondisyon ko pero wala na akong pakaalam pa. Huwag mong dungisan ang batas sa Tostisya, Montreal. Nababalik ko na dahil sa babaeng yan. Mataas ang tinig at galit na singhal sa akin ni Ninong Arthur pero umiling lang ako. I will go to an extent, masiguro ko lang na magiging maayos ang buhay ng asawa ko at makakawala na siya sa mafia organization na kinabibilangan niya ngayon. Ibabalik ko sa dati ang kalayaan na meron siya. Alam ko sa nangyari ngayon ay disappointed na sa akin ang superior ko. Irresponsible agent na ang tingin sa akin ni Ninong Arthur dahil sa ginawa kong pag-wash out sa mga ebidensyang hawak ko pero wala na akong magagawa pa kundi ang gawin ito para sa kaligtasan at kalayaan ng asawa ko. Michelle's personal voice. Hating gabi na pero wala pa rin si Miguel. Sinubukan kong tawagan ang cellphone niya dahil hindi ako mapakali pero nagre-ring lang ito at hindi niya sinasagot. Ang sabi ni Miguel kanina bago siya umalis ay sa bahay daw ni Boss Christian siya pupunta. Kaya walang pagdadalawang isip na tumawag ako sa boss ko pero tinig na isang babae ang sumagot. Tinig pa lang ay sigurado na akong siyang asawa ni Boss Christian. Sino ka? Seryoso ang tinig na tanong ni Avery sa akin. Hi madam, pwede ko po bang makausap sa Boss Christian? Pikit matang tanong ko sa kanya. Who are you? At bakit mo tinatawagan ng ganitong oras ang asawa ko? May bahid ng selos sa tinig na tanong sa akin ng asawa ni Boss Christian. Isa po ako sa mga tauhan ni Boss Christian. Mabilis na sagot ko. Naliligo sa Christian. Mataray na sagot sa akin ng kanyang asawa. Hindi kanya makakausap ngayon. Nahilot ko ang sentido ko. Mukhang wala siyang balak ibigay ang hawak na cellphone sa asawa ko kaya nag-isip ako ng ibang paraan para malaman ko ang sagot sa tanong ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakwalan ko para may lakas ako ng loob na kausapin siya. Okay, matanong ko lang, nandyan pa ba sa bahay ninyong asawa ko? Sino asawa mo? Muling tanong ni Avery, kaya sinabi ko ang pangalan ni Miguel. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na asawa ka pala ni Miguel. Hindi rin nila sinabi sa akin na isa pala sa mga tauhan ni Christian na napangasawa ng lalaking iyon. Mabilis na paliwanag ni Avery dahil pinagsungitan niya ako kanina. Kanina pa umalis dito sa bahay si Miguel. Magkasabay silang dalawa ni Daddy. Ganun ba? Thank you. Mahina ang tinig na sabi ko at pagkatapos ay nagpaalam na kay Avery. Ibinaba ko ang cellphone na hawak ko at lumabas sa veranda. Pakiramdam ko kasi ay malinsangan ang panahon kahit bukas ang air condition, kaya mas gusto ko manatili sa labas at sumagap ng sariwang hangin. Pinili kong umupo at sumandal sa sofa. Tahimik ang gabi.
Madilim ang kalangitan dahil bukod sa walang buwan ay tila uulan. Hindi nga nagtagal ay naramdaman kong may pumatak na ulan sa noo at pisngi ko. May nakikita rin akong gumuhit na kidlat sa kalawakan kaya nagpasya na akong pumasok sa loob ng silid namin ni Miguel. Bigla namang bumagsak ang malakas na ulan matapos kong isara ang pintuan. Nangalumbaba na lang tuloy ako at nakatanaw sa labas habang nakataas ang mga paa na nakaupo sa sofa. Ilang oras pa ang mabilis na lumipas. Past 1 o'clock na pero wala pa rin si Miguel. Wala din ako natanggap na text or tawag mula sa kanya kaya nag-aalala na ako dahil very unusual ang ganitong pangyayari. Laging sinasabi ni Miguel kung nasaan siya at kung sino ang mga kasama niya. Naisip ko tuloy na baka lasing siya o kaya naman ay naiwan sa loob ng sasakyan ng cellphone niya kaya hindi sinasagot na lalaking iyon ang tawag ko. Minabuti kong lumabas ng silid at bumaba sa ground floor dahil pakaramdam ko'y nagugutom ako at may gusto akong kainin. Actually kumain naman ako ng hapunan kanina pero konti lang dahil wala akong gana kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nakakaramdam ako ng gutom ng ganitong oras. May kailangan po ba kayo, Ma'am Michelle? Agad na tanong ni Lorena nang makita kong bumaba ng hagdan. May natira po ba tayong pagkain kanina? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Ano po ang gusto mong kainin, ma'am? Magalang na tanong ni Lorena kaya nag-isip muna ako. Kahit ano ayos lang. Tipid na sagot ko. Sige po, sandali lang ma'am. Pagluluto ko po kayo. Nagpaalam sa akin si Lorena at pumunta sa kusina. Ang totoo'y nahihiya ako na naabala ko pa siya kaya lang pakiramdam ko'y kumakalam talaga ang sikmura ko. Gusto ko ng tetarik. Favorite kong inumin iyon sa tuwing pumupunta ako sa Malaysia, Indonesia at Thailand. Nagustuhan ko ang lasa ng inumin na iyon, lalo na kapag malamig at maraming yelo. Mas masarap kasi ang lasa ng natural ingredients na ginagamit nila kumpara sa mga milk tea dito sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay lumapit si Lorena dalang isang tray. Ma'am, nagluto po ako ng hotdog, nuggets at french fries. Plus, ang favorite mong mango juice. Napangiti ako. Salamat. Natutuwang sabi ko dahil nagustuhan ko ang nilutong pagkain ni Lorena. May iba pa po ba kayong ipag-uutos, ma'am? May ngiti sa labi at magalang na tanong ng kasambahay na kasama ko. Wala na. Salamat dito, Lorena. Nakangiting sagot ko. Pwede ka na matulog. Ako na bahala dito. Nang umalis na si Lorena ay naiwan ako mag-isa dito sa sala. Hinarap ko ang pagkain nasa harap ko at hindi nagtagal ay narinig kong may dumating at pumaradang motorsiklo sa garahe. Hindi pala ginamit ni Miguel ang kanyang sasakyan. Ilang minuto din ang lumipas nang bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok si Miguel. Dahil maliwanag dito sa sala ay napatingin ako sa kanya habang papalapit siya sa akin. Hawak ang jacket na suot kanina. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Kunot ang noon na tanong ko sa kanya na makitang may black eye si Miguel at pumutok ang labi at kilay niya. Ngumiti si Miguel at agad na lumapit sa akin. Mabilis na kinabig niya ako at agad na hinalikan sa labi. Wala ito, love. Halos pabulong na sagot ni Miguel habang namumungay ang mga matang nakatitig sa mukha ko. Umangat ang kanang kamay ko, tinawakan ko siya sa baba at ginalaw papuntang kanan at pakaliwa para makita kong mabuti ang mga pasa sa kanyang pisngi. Sinong nanakit sa'yo? Matigas na tanong ko sa kanya. So Christian, nagsuntukan kaming dalawa kanina. Pero patas lang dahil pareho naman kami may pasa at sugat sa muka. Nakangising sagot ni Miguel. Nagsalubong ang mga kilay ko at binitawan ang pisngi niya. Pumunta ka lang doon para makapagbasag ulo? Naliliit ang mga matang sabi ko kay Miguel. Ang angas kasi ng boss mo. Sagot agad nito at tumabi ng upo sa akin. Umuulan sa labas kanina kaya basa ang jeans na suot ni Miguel. Mukhang may raincoat siya kasi hindi naman nabasa ang t-shirt na suot niya. Magbihis ka muna, Miguel. Utos ko sa kanya. Maligo ka na rin. Ang baho ng amoy mo. Kumakain ako pero nanonood sa ilong ko ang amoy ng pinaghalong usok sa kalsada at alak na ininom niya kanina. Hindi naman ako masalan sa amoy ng alak dahil umiinom naman ako paminsan-minsan. Sadyang hindi ko lang talaga nagustuhan at masikmura ang amoy ng katawan ni Miguel ngayon. Nakita ko pang inamoy ni Miguel ang sarili pero agad siyang tumigil sa ginagawa nang nakita niyang nanliliit ang mga matang nakatingin ako sa kanya. Sige, aakyat muna ako sa silid natin at maliligo, love. Enjoy your meal. Nag-iwas ako ng mukha ng akmang hahalikan sana ako ni Miguel. Napansin niyang hindi ko nagustuhan ang kanyang ginawa kaya tumayo siya ng tuwid at pagkatapos ay muling nagpaalam na naaakyat na. Naiwan ako mag-isa dito sa sala at pinagpatuloy ang pagkain ko. Sarap na sarap ako sa chicken nuggets pati na rin sa kaparas na french fries at hot dogs.
Nagustuhan ko ang lasa at mabilis na naubos ko ang lahat. Matapos ihatid sa kusina at hugasan ang mga dala ko ay umakyat na rin ako sa second floor at pumasok sa loob ng silid namin. Busog na busog ang pakiramdam ko. Mabigat ang tiyan ko at bigla ako nakaramdam ng antok. Nakaligo at nakapagbihis na si Miguel nang datnan ko. Hawak niya ang cellphone pero agad na nag-angat ng mukha nang buksan ko ang pintuan at pumasok ako. Ang pangit mo na, Miguel. Hindi ko napigilang sabihin sa kanya dahil nakikita ko na naman ang mga bangas at pasa sa kanyang mukha. Love naman. Napakamot sa batok na reklamo ni Miguel. Oo nga, hindi mo ba nakita ang itsura ng mukha mo kanina sa harap ng salamin nang maligo ka? Walang pakundangan na tanong ko sa kanya. Marahang umiling ito ng ulo. Ang laki ng black eye mo dyan sa mata mo. Ngumisi lang si Miguel at napailing pa. Mas malaki ang black eye ni Christian sa dalawang mata. Mayabang niyang sagot. Ano ba kasing pinag-awayan ninyong dalawa at ganyan na nangyari sa inyo? Curious na tanong ko sa kanya. Alam mo naman na mayabang ang lalaking iyon. Kibit balikat na sagot ni Miguel pero hindi sapat para sa akin ang narinig ko. Tanasan ko ng kilay si Miguel at walang kurap ang mga mata na tumingin ako sa kanyang muka. Tapos, ano nangyari? Walang kangiting-ngiting tanong ko kay Miguel. Sinabi ko sa kanya na pakawalan ka na niya. Para na rin makapagsimula tayo at bumalik sa dati ang buhay mo. Much better kung ganoon na mangyayari dahil malalayo ka sa gulo at panganib natin ng mafia organization na pinamumunuan ni Christian. Mahabang paliwanag ni Miguel. I never thought na ganoon pala ang ginawa ni Miguel. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na ito pala ang dahilan, kaya bigla siyang pumunta sa bahay ni Boss Christian para kausapin ito. Kilala ko si Boss Christian. Alam ko ang policy niya sa organisasyon. Hindi ganoon kadali ang makawala at tumiwalag sa mafia organization na kinabibilangan ko. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago nagtanong kay Miguel. Yan ba ang dahilan kaya ka pumunta doon? Mahinang tanong ko kay Miguel para makumpirma na tama ang hinala ko. Yes, ako nag-set up ng dinner kanina sa bahay ni Christian para makausap ko silang dalawa ni Ninong Arthur. Mabilis na sagot at paliwanag ni Miguel. Bakit mo ginawa iyon, Miguel? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko sa kanya. Hinawakan niya mga kamay ko at pagkatapos ay marahang pinisil-pisil. I'm sorry kung hindi ko na sinabi sa'yo kanina kung ano ang planong nabuo sa isip ko bago pumunta doon. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano, love. Marahan akong tumango habang nakayuko at emosyonal na nakatingin sa magkahawak na mga kamay naming dalawa. Salamat, Miguel, pero hindi ganoon kadali ang makaalis ng organisasyon. Mahinang sabi ko sa kanya. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagkunot ng noon ni Miguel. Bakit? Ayaw mo bang umalis sa organisasyon na iyon, love? Tanong niya sa akin. Hindi sa ganoon. Umiling ako at huminga ng malalim. Nang natapos ako sa ilang taon na intense training ko sa Russia ay nagkaroon ako ng pledge na siyang pinagdaanan ng lahat ng assassin bago nakalabas at muling humarap sa mundo. Ngumiti sa akin si Miguel at muling pinisil ang palad ko. Don't worry, love. Nakausap ko na si Christian. He's willing to let you go. Umawang ang mga labi ko at hindi agad makapaniwala sa narinig ko. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Miguel. Tumango siya bilang sagot sa tanong ko. Hindi ako agad nakapagsalita at walang lumabas na kahit na ano sa labi ko nang masuyong halika ni Miguel ang likod ng palad ko. Kaya na sinabi ko sa'yo, poprotektahan kita at gagawin ko ang lahat. Balik lang sa normal ang buhay mo. Para mangyari iyan, kailangan ko simulan kung paano ka makakaalis sa organisasyon ni Christian. Kagat ang pang-ibabang labi na niyakap ko si Miguel ng mahigpit. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa labi ko dahil halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Simula nang pumasok ako sa organisasyon na pinamumunuan ni Boss Christian, ay kahit minsan ay hindi na sumagi sa isipan ko ang umalis sa grupo na iyon at bumuo ng pamilya kasama si Miguel. Thank you, Miguel. Pigil ang luha na bulong ko sa kanya habang nakayakap ng mahigpit sa katawan niya. Ramdam kong hinahaplos at marahang sinusuklay ng mga daliri ni Miguel ang buhok ko. Ilang minuto kaming ganito hanggang siya na ang bumasag sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi mo kailangan na magpasalamat sa akin, love. Asawa mo ako, kaya responsibilidad kita at kahit na anong mangyari, ay lagi ako nasa tabi mo para protektahan ka. Tuluyan ang tumulo ang luha mula sa mga mata ko. Iglap lang ay nawala ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Ganon din ang galit at sama ng loob na kinikimkim ko sa loob ng ilang taong lumipas.
Isa si Miguel sa naging dahilan kaya nasaktan ako nang iwan niya ako noon at mag-isang ina ko ang responsibilidad sa anak namin. Naging bato ang puso ko at nabuhay ako na puno ng galit sa mundo. Pero siya din ang naging tulay, kaya natanggap ko ang lahat at sa tingin ko ay unti-unti nang naghihilom ang sugat sa puso ko. Saan tayo pupunta? Palimang ulit na tanong ko na ito kay Miguel habang sakay kami ng kanyang sasakyan at papunta sa kung saan. Calm down. Malapit na tayo doon, love. May ngiti sa labi na sagot ni Miguel. Bigla niya akong niyayang lumabas kanina. Kahit sinabi ko sa kanya na tinatamad ako ay wala akong nagawa nang kumuha siya ng damit at pinagbihis ako. Simpleng puting t-shirt at jeans lang ang suot namin dahil ang akala ko ay sa malapit lang kami pupunta. Pero sa tingin ko ay palabas na kami ng Maynila. Kanina pa nagmamaneho si Miguel at hanggang ngayon ay nasa kalsada pa rin kaming dalawa. Base sa mga nakikita kong signboard sa kalsada ay wala na kami sa Maynila dahil nakita kong papuntang Batangas ang daang tinatahak ng sasakyan na minamaneho ni Miguel.